Isang mapagpalang araw sa atin mga bata at tayo ngayon ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Diyos na intended para talaga sa inyo, mga kids, sa mga children's ng Good Shepherd Baptist Church. At dahil nga bawal pa ang lumabas ang mga bata at pumunta sa church, ay nagsisikap tayo na makapagturo, makapag-minister sa inyo, mga kids. At sa ganitong pamamaraan ay patuloy kayong maturuan ng salita ng Diyos. At sa hapong ito, tayo nagpapasalamat na tayo ay may pagkakataon na makapag-aral ng salita ng Diyos. At maganda ang ating paksa ngayong araw na ito. Ang paksa natin ay developing healthy relationships biblically. Siyempre, kailangan yung ating concept ng relasyong maganda ay biblical. Okay? Yan ang ating topic. Pagkakaroon ng magandang relasyon sa kapwa. Okay? Pagkakaroon ng magandang relasyon sa kapwa. Yan ang ating paksa ngayong araw na ito. Tayo muna manalangin. Humingi tayo ng biyaya sa ating Panginoon. Mga kids, tayo manalangin. Tumungo ang ating mga ulot. Pikit ang ating mga mata. Tayo manalangin. Ila po namin Diyos, aming Ama. Ngayon pong araw na ito, kami nagpapasalamat na meron po kaming pagkakataon tulad po nito na makapag-aral po ng inyong salita. Pinupuri po namin kayo. Kinikilala po namin, O Diyos, na ang lahat ng bagay ay galing sa inyo, ang aming pong hininga, ang aming buhay, at ang lahat ng mga bagay ay nanggaling sa inyo. Kayo po ang pinagmumulan. Kayo po ang bumubuhay sa amin. Kung kaya po, kayo ang aming pinasasalamatan. Kayo po ang aming pinupuri. Kayo po ang aming hinahangaan. At kami po ngayon ay nandirito upang makinig ng inyong salita. Pagpapakita po ng aming pagpapasalamat sa inyo. Tulungan niyo po kami sa sadaling oras na ito, aming Panginoong Diyos, at patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at mga kasalanan. Patawad po aming Panginoong Diyos. Patawad po. Tulungan niyo po kami sa pag-aaral ng Bible. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Okay. So, ang ating paksa ngayon ay ang pagkakaroon ng magandang relasyon sa kapwa. Oo. Paano ba makakaroon tayo ng isang maganda, masaya, na relasyon sa ating kapwa? Okay? Relationship. Siyempre, first and foremost, dapat ay meron tayong magandang relasyon sa Diyos. Okay? At yun ang pinaka-foundation. Okay? But then, ang ating focus ng pag-aaral ngayong hapon o ngayong araw na ito ay ang relasyon natin sa kapwa. Yan man ay sa magulang, yan man ay sa kapatid, yan man ay sa kapitbahay, sa kamag-anak, and maging sa ating mga kapwa mananampalataya sa loob ng iglesia, kapwa bata sa loob ng church. Okay. So ang ating verse, Colossians 3 verse 12 to 13. Ito dito natin kukuhanin yung ating pag-aaral. Ang sabi ng Colossians 3 verse 12 to 13, "Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod." Verse 13, "Mangagtiisan kayo sa isa't isa at mangagpatawaran kayo sa isa't isa, kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin." Okay. So mamaya, iisa-isahin natin yung nilalaman ng verse. Ngunit bago yan, tumingin muna tayo sa ilang mahahalagang katotohanan na maganda natin bigyan ng pansin. Healthy relationships. Healthy relationships make life enjoyable, perhaps more than anything else. Yung pagkakaroon natin ng isang masaya at magandang relasyon sa kapwa, sa nanay, sa tatay, sa kapatid, sa kamag-anak, sa asawa, etc. Siyempre, mga bata, wala pa naman kayong asawa, eh di yung mga kaugnay nyo, okay, o karelasyon natin, ay dito makikita natin na nagiging masaya ang buhay kapag maganda yung ating relasyon. No? Ito yung sabi ng statement, healthy relationships make life enjoyable, perhaps more than anything else. Okay? Dahil kahit marami tayong pera, kahit marami tayong material na bagay,
Pero kung yung ating mga nasa kapaligiran ay ating hindi kasundo o meron tayong hindi magandang relasyon, hindi rin tayo magiging masaya. Hindi rin talaga tayo totoong magiging mapayapa at magiging maligaya. Oo. So, yan ang ipinakikita niyan. So kahit marami tayo pero kung ang ating relasyon sa kapwa ay ginugobyernohan ng lungkot o meron tayong kalungkutan, galit, iyamot, no? Ano pa? Inggit, etc. Hindi maganda yung relasyon, hindi tayo magiging masaya, no? Pero kahit nga, sabi nga dito, you can make a pile of money, but if your relationships are shallow or broken, your life will be empty. A poor man with a loving family and a good friends, okay, or good friends is far richer than a rich man who is poor relationally. Totoo po yan. Kahit mahirap at walang tuong maraming pera, pero kung masaya, mapayapa, maganda ang relasyon sa kapwa, masarap ang pakiramdam. Okay? Maganda ang kalagayan ng puso. Okay? So yun ang ipinakikita rito. Kaya dito, hinahamon tayo na ating ipanalangin at sikapin na itong healthy relationship sa kapwa ay ating mapanatili, ating makamit. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon na merong Bible, merong banal na kasulatan, merong salita ang Diyos para dito upang ito'y ating maranasan. Oo. So, sabi nga ng Matthew chapter 22, verse 36 to 39, may nagtanong sa Panginoon, Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? Ang sabi ng Panginoon, sinabi niya sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mo sa buong puso mo, ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. So ang una na utos ay magkaroon tayo ng isang maganda at malusog na relasyon sa Diyos. That is the foundation. Dahil kung wala yan, walang kwenta ang lahat. So ang una muna dapat nating makarelasyon ng tama ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Kung ang Diyos ay kaaway ng ating buhay, wala tayong relasyon sa Kanyang tama, hindi tayo Kanyang anak, kaaway tayo ng Panginoon, ay wala nang maganda sa atin. Oo, kaya dito, ang foundation ng isang magandang relasyon ay yung ating munang relasyon sa ating Panginoong Diyos. Ito yung pinakamahalaga. At yung ating relasyon sa Panginoong Diyos ay dapat mag-reflect o tumuloy sa relasyon natin sa kapwa. Ang sabi ng 38, ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad nito ay ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. So relasyon ito. May command dito ng isang loving relationship with others. Okay? So, kaya ngayong araw na ito, magandang itong makita natin sa ating buhay. Okay? So, a loving relationship with God is of first importance. But loving relationship with others is second. The Bible is all about these two important relationships. Oo. Itong dalawang relasyon na ito ay dapat nating pinagyayaman at ipinapadalangin at sinisikap na meron tayo sa ating buhay. Oo. Ngayon, tingnan nyo, pero ano nakakalungkot na realidad? Ano yung nakakalungkot na realidad? Ang mundo natin ay puno ng pag-aaway, puno ng pagkakaalitan, puno ng pagkakampi-kampi. Ang namamayaning kalooban ay lungkot, galit, inggit, masasamang pakiramdam sa isa't isa, kapaitan, no? Hindi magagandang trato sa isa't isa. Oo, pagchichismisan, paghihiwalay, ang ating mga pamilya, ang ating mga tahanan ay mayroong mga divorce na nangyayari. Hindi lang sa mag-asawa yung divorce na ito, no? Pati yung mga magulang at anak ay nagkakaroon ng paghihiwalay, no? Nagkakaroon ng pagkakagalit sa isa't isa. Sa church, ganun din. Merong pagkakampi-kampi. Sabi nga dito, ako'y kay Pablo, ako'y kay Apollos, ako'y kay Cephas, ako'y kay Kristo. Kampi-kampi dyan dahil may kanya-kanyang pananaw at kanya-kanyang prinsipyo. Ito ang realidad ng buhay. No? Ito ang nakakalungkot na realidad na ating nakikita. Oo.
pagsisisihan, pag-aaway, hindi pagkakaunawaan, pagkakagatan, no? Pagkakampi-kampi. So, hindi ito yung tanawin. Hindi ito yung ah, gusto ng Diyos makita sa ating mga tahanan. Hindi ito ang gusto ng Diyos makita sa ating buhay, sa ating church, sa ating personal na buhay, sa ating pakikipagkapwa. Ang gusto ng Panginoon ay isang healthy na relasyon. Oo. So, kaya ngayon, nag-aaral tayo. No? Nakakalungkot na realidad, ang mga puso na naghihiwa-hiwalay, nasasaktan, umiiyak. Kahit may magaganda ang damit, kahit maraming pera, kahit kumakain, pero may kalungkutan, no? May walang kapayapaan, galit, hindi maganda ang kalagayan ng puso. So kaya po ngayong oras na ito, tayo ay nag-aaral upang turuan tayo ng Panginoon na huwag tayong dito mabuhay. Huwag tayong mabuhay sa sugat. Huwag tayong mabuhay sa pait. Huwag tayong mabuhay sa galit. Huwag tayong mabuhay sa lungkot. Huwag tayong mabuhay sa pagkakampi-kampi. Huwag tayong mabuhay sa masasamang ugali, espiritu na hindi kalooban ng Panginoon sa atin. Oo. So, away sa loob ng tahanan, away sa loob ng iglesia, mga hindi pagkakaunawaan, mga hinanakit sa kalooban, hindi pag-iimikan, pagkakagalit sa isa't isa, pagkikimkiman. Ito ang nakakalungkot na realidad. Pero ang lahat ng ito ay mapagtatagumpayan. Lahat ng ito ay pwedeng pagtagumpayan. Oo. Bakit? Biyaya ng Panginoon, mayroong Biblia na nagtuturo kung paano magkakaroon, mapapanatili ang maganda, maayos, at masayang relasyon sa isa't isa. O kapwa, o sa kapwa mananampalataya. Bagamat itong ganitong topic ay maraming paksa na pwede natin pag-usapan, pero sa bahaging ito, meron tayong bibigyan ng tuon lang ng focus ngayong araw na ito sa ating pag-aaral. Oo, bahagi ng banal na kasulatan sinabi sa Colossians 3 verse 12 to 13. Salamat sa Panginoon, may Bible. At ito, tingnan natin yung sabi dito sa Colossians 3:12 to 13. Okay? Anong obserbasyon natin dito sa verse? Ang mga iniuutos ng Diyos na paraan ng pagtrato sa kapwa ay nakatuon sa kahinaan, pagkakamali at pangangailangan ng iba. Pag binulay mo, inaral mo ang Colossians 3 verse 12 to 13, ito yung kalooban ng Diyos sa atin kung paano natin tatratuhin ang kapwa sa kabila ng kanilang kahinaan, pagkakamali at pangangailangan. Oo. Dito nakatuon yung sinasabi ng Panginoon. Bakit? Dahil doon sa kahinaan, sa pagkakamali at pangangailangan ng iba, doon minsan nagkakaroon ng pagkakagulo-gulo at hindi magandang relasyon sa isa't isa. Pero kung ito ay matatrato ng maayos, mahahandle ng maayos, may pagpapala ang ating Panginoon. No? May kapayapaan at kagalakan sa buhay. Okay? Kailangan natin ng pusong handang magpasakop at magpakumbaba, okay, sa sinasabi ng banal na kasulatan. Kailangan natin yun. Kung tayo tunay na anak ng Diyos, no, binigyan tayo ng bagong puso. At ang bagong pusong ito ay handang magpasakop, handang magpakumbaba sa kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Oo, kailangan natin ito. Ngayon, tingnan natin ang Colossians 3 verse 12 to 13. Anong sabi ng 12 and 13? Mga bihis nga kayo, gaya ng mga hinirang ng Diyos, na mga banal at minamahal, isang pusong mahabagin, kagandahang loob, kababaan, kaamuan, pagpapahinuhod. Magtiisan kayo sa isa't isa. Magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man. Meron kang laban sa iba. No? Na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din ang inyong gawin. So makikita natin sa verse na ito na yung pinagagawa sa atin ng Diyos na pagtrato sa kapwa ay talagang may kinalaman sa kahinaan, pagkakamali at pangangailangan ng iba. Oo. Na ang ating iintindihin yung iba, hindi yung ating sarili, hindi yung ating nararamdaman,
kundi yung para sa iba. Yun ang ipinakikita ng talata. Okay. Kaya naman, kailangan nating lahat ito. Itong sinasabi ng ating Panginoon. Okay? So, tingnan natin ang basihan ng ating Diyos sa sinasabi sa hinihiling sa ating pagsunod. Basihan ng ating pagsunod sa sinasabi ng Diyos. Oo. Nung sabihin ito, alam ng Panginoon, alam ng Panginoon ang realidad. Ang tao ay mahina, ang tao ay nagkakamali, ang tao ay may pangangailangan. Oo, hindi siya sufficient sa kanyang sarili. Alam ng Panginoon. Ngayon, nagbigay siya ng command. Ito ang inyong ibibigay. Pusong mahabagin, kagandahang loob, kababaan, kaamuan, pagpapahinuhod, pagtitiis, at pagpapatawad. Pero ano yung basihan? Ano yung unang binanggit ng Panginoon dito na dahilan, bakit mo gagawin? Yan ang ating tingnan. Okay? Number 1, tingnan natin yung Colossians 3:12 verse yung part 1, yung part A. Mga bihis na kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos na mga banal at minamahal. Ipinaalaala sa mga taga-Colossians. Marahil dito sa church na ito ay mayroong mga pagkakagulo, mayroong din pagkaaway, mayroong din pagkakaunawaan. Pero ang sabi ng Panginoon dito, ito ang inyong gawin. At bago sabihin yung dapat gawin, ipinaalaala yung basihan. No? Ito yung inyong titingnan. Bakit nyo ito gagawin? Dahil number 1, ang sabi, kayo ay hinirang ng Diyos. Okay? Kayo ay mga banal at minamahal. Kayo pinili ng Diyos sa pag-ibig. Inihiwalay kayo para sa Kanya, yung idea ng banal. Pinili kayo ng Diyos para sa Kanya. Minamahal kayo ng Diyos, kayo binigyan ng pag-ibig ng Panginoon, kayo hinirang ng Diyos. Bakit ganun yung sinasabi dito? Sapagkat ipinapaalala dito na bagamat kayo na mga tao, tayo na mga tao ay makasalanan, hindi tayo kaibig-ibig, ay pinili tayo ng Diyos mahalin. Pinili ng Diyos iukol sa atin ang pag-ibig. Oo. So, ibig sabihin, ipinapakita paano ka tinrato ng Diyos ay gayon din mo naman tratuhin ang iyong kapwa. Oo, kailan ba tayo pinili ng Diyos? Sabi ng verse na ito, para iset yung pag-ibig sa atin. Sabi ng Ephesians 1:4, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya bago itatag ang sanlibutan, upang tayo maging mga banal at mga walang dugi sa harapan niya sa pag-ibig. Oh, bago pa itayo yung sanlibutan, pinili na ng Diyos na ikaw'y mahalin. Pinili na ng Diyos, ikaw ay ano? Ikaw ay maging Kanyang anak, sabi ng verse number 5 ng Ephesians 1. So, sa kabila ng ating pagiging masama, sa kabila ng ating pagkukulang, sa kabila ng ating hindi pagiging kaibig-ibig dahil tayo makasalanan, pinili tayo ng Diyos mahalin. Kaya ang sabi ko sa verse, kaya na mga hinirang ng Diyos, na mga banal at minamahal. Ngayon, kung ito ang naging trato ng Diyos sa inyo, eh ganun din ang inyong itrato sa kapwa. Kaya doon sa verse na yun, makikita nyo, inuna yan eh. Mga bihis na kayo, gaya ng mga hinirang ng Diyos at mga banal at minamahal. Ibihis nyo ito sa inyong buhay, itong mga ugaling ito, itong tamang pagtrato ito sa kapwa. Okay? So, yun ang basihan. Oo. Bakit ito ang unang itinuro ni Apostol Pablo pagdating sa mga utos na kailangan para sa pagkakaroon ng magandang relasyon sa kapwa? Upang ipaalaala sa atin na bagamat tayo'y hindi kaibig-ibig, pinili tayo ng Diyos ibigin. Tinanggap tayo ng buo ng ating Panginoong Diyos. Kaya ito yung inuna ng Panginoon. Kaya mahirap itong gawin kapag wala pa sa iyo ang pag-ibig ng Diyos. Kapag hindi mo pa nararanasan ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Kapag hindi ka paligtas. Kapag hindi ka papalangit. No? At yung idea ng ikaw ay palangit, ikaw ay ligtas. Dapat ramdam mo kung paano ka minahal ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Ikaw ay makasalanan, dapat itapon ng Diyos sa impyerno, ngunit ikaw ay kanyang inibig sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang bugtong na anak. Binayaran niya ang iyo at aking kasalanan upang ang sasampalataya sa kanya ay kanyang mapatawad at kanyang bigyan ng buhay na walang hanggan at tanggapin ng buo bilang kanyang anak.
Ngunit kung wala pa ito sa iyo, mahirap itong gawin. Pero kung ito'y nasa sa iyo na, meron ka ng sapat na lakas at kapangyarihan para gawin din sa iba ang ginawa ng Diyos sa iyo. Oo. So, dito makikita natin upang sa pag-ibig ng Diyos, magkaroon ng kasiguruhan, kaligayahan, at kapayapaan kahit na ang matanggap sa kapwa ay hindi ka nais-nais sa mga bagay. Anong ibig sabihin? Ipinapaalala dito ng Diyos kung paano kanya inibig, kung paano ako inibig. Yes, marahil hindi maging maganda ang trato sa iyo ng iyong kapwa. Pero hindi ka dapat magtanim ng galit at puot sa sarili mo. Hindi ang dapat pumayani sa iyo ay galit at puot at mga bagay na negatibo sa sarili mo. Sapagkat mayroong nagmamahal sa iyo ng lubos. Kahit pa ikaw ay nakakatanggap ng hindi maganda sa iyong kapwa, ipinaparamdam, secure ka naman sa pag-ibig ng Diyos. Tandaan mo yun. At dahil doon, magkaroon ka doon ng kasiguruhan, kaligayahan, no? Kaligayahan at kapayapaan. Hindi yung parang pagka ang kapwa mo ay hindi na maganda ang trato sa iyo, baliktad na ang buong mundo mo, parang wala ka ng pag-asa, parang wala ka ng dahilan para mabuhay. Hindi ganoon. Tatandaan mo, may nagmamahal ang lubos sa iyo. Kung ikaw ay isang tunay na mananampalataya. At kahit hindi ka mananampalataya, no? Nararamdaman natin ang pag-ibig ng Diyos. Sabi ng Bible, kahit sa mga ganap at hindi ganap, nagpapaulan siya, nagpapakain siya, bumubuhay siya, pagkaparamdam ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. Okay? So yun ang sinasabi ng Bruce. Ngayon, tingnan natin. So yun ang unang punto. No? Tayo pinili ng Diyos. Yun yung unang gustong ipakita ng Panginoon sa atin. Inibig ka ng Diyos. Minahal ka ng Diyos. No? Si Kristo nga, nagdusa, wala namang kasalanan. Pinarusaan, hindi naman kanyang kasalanan. No? So, dapat maging motivation natin ng Panginoong Hesus sa ating buhay. So, pangalawa, tingnan natin yung direct ng iniuutos ng Panginoon doon sa verse na dapat nating ibigay o itrato sa kapwa. No? Kasi madali kasi ang magmahal, madali kasi tumrato kapag maganda ang lahat ang nasa paligid mo, maganda ang ugali na nasa paligid mo, madali kasi yon. Pero ang mahirap pag may lumalabas ang kahinaan, pagkukulang, kamalian, pangangailangan. Doon na nagkakaproblema. Number 1. Okay? Number 2, ito yung nararapat na ibigay o itrato sa kapwa. So pagkatapos ipaalaala ng Diyos, kayo hinirang, kayo pinili, kayo inibig ng Diyos. Ngayon, ito naman ang inyong ibigay. Ito naman ang inyong ibihi sa inyong sarili at ibigay sa kapwa. Ano yun? Kahabagan, kagandahang loob, kababaan, kaamuan, pagpapahinuhod, pagtitiis, pagpapatawad. Okay, ito yung dapat natin i-practice sa ating sarili. Isa-isahin natin ang mga bagay na ito. Kahabagan. Kahabagan. Pag sinabing kahabagan, tinitingnang mabuti ang pangangailangan ng iba kaysa sarili. Hindi ang focus ay ang kamali, ano ang kahinaan, kundi kung ano ang kailangan nito. Oo. Ang isa example, yung Good Samaritan. Good Samaritan. Nakita niyo yung isa na talagang bugbog sarado. So, alam natin yung istorya ng Good Samaritan. No? Bugbog sarado siya, halos walang malay. No? Talagang nangangailangan. So, nakita nung Good Samaritan yung pangangailangan ng tao. Hindi ang inisip niya yung kanyang sarili. No? Hindi, ito ang kailangan ng taong ito. Ngayon, so ibibigay ko. So, sa pagtrato natin sa kapwa, ang ipinakikita ng idea ng kahabagan, tingnan natin yung pangangailangan ng iba. Kung yan man ay merong hindi magandang nasabi, merong hindi magandang ugali, merong ipinakita sa iyong hindi maganda, hindi yan ang mamamagnify. Bakit ganito ang taong ito? Anong kulang sa kanya? Paano ko siya tutulungan? Hindi kung paano ko siya aawayin. Yun ay pinakikita ng kahabagan. No? Marami example dito ng mga kwento ng kahabagan. Sa banal na kasulatan ng Panginoon, nakita niya, marami siyang nakita na nahabag siya at kanyang binigyan ng healing, binigyan niya ng panalangin.
Binigyan niya ng atensyon dahil nagkaroon siya ng kahabagan. Ang punto dito, sa ating pakikipagrelasyon sa kapwa, mas sensitive tayo doon sa kailangan ng iba. Kaysa ang minamagnify natin ay yung kanyang negatibong ugali, yung kanyang pagkakamali, yung kanyang kahinaan. No? Tinitingnan natin, ano ang kailangan ng tao? No? Ano ang kailangan ng tao ito upang siya aking matulungan? So, nandun yung habag, yung awa. Hindi galit, hindi iyamot, kundi awa, compassion. Compassion. So, mga minamahal, yan ang maganda. So, ano man ang ating nararanasan sa buhay, sa iba't ibang klase ng taong nasa ating paligid, magandang daladala natin yung kahabagan. Oo. Okay yung nakakapagbigay tayo ng material na bagay. Pagkapakita ng kahabagan niya, nagpapakain tayo, nagbibigay tayo, tumutulong tayo. Pero yung kahabagan na minsan hindi naman ang kailangan ng tao talaga ay pera o material na bagay. Doon sa kanilang ipinakikitang mga hindi maganda, sa sessions natin, awa ang ating nararamdaman. Kaya ganun yung tao. So, iniintindi mo siya, inuunawa mo siya. At ano yung pwede mong gawin para matulungan siya. Hindi ibig sabihin ay pupunta tayo sa ito-tolerate natin yung mga mali. Hindi naman yun ang pinakapunto eh. May ibang aspeto din yun. May ibang aspeto yung idea niyo. No? Na kino-correct natin ang mali, no? Kung mali siya. Nandun na yun. Pero ang punto dito ay tayo na nag-handle ng ating sarili at pinapapakitaan na hindi maganda o ano pa man na ating nararanasan sa kapwa na hindi maganda. So, paano natin ma-maintain na maging mapayapa yung ating kalooban, yung ating paligid, at yung ating sarili ay hindi kinakain ng galit at iyamot at kapaitan sa ating puso. No? Na hindi yung mga negatibo na namamayan. So, kailangan ng kahabagan. No? Kahabagan. Ibinibigay mo sa kanya yung pag sinabing kahabagan, hindi ang ibibigay mo, nararapat eh. Di ba? May ginawang masama sa'yo, dapat ka magalit. Parang ganun, di ba ang Panginoon, makasalanan, dapat impyerno ka. Pero hindi yun ang ibinigay. Hindi yun ang ibinigay. So, i-withhold mo yung bagay na yun sa kanya. Hindi iyamot, hindi kapaitan, hindi galit ang iipon mo, kundi habag. Habag. Tawa. Okay. So, kanino iniuutos yan? Hindi doon sa kapwa mo. Hindi doon sa kapwa mo. Sa sarili. Sa ating sarili. Sa ating sarili. Ang unang aplikasyon ay hindi dapat ganito ka. Hindi. Ang unang aplikasyon, dapat ganito ako. At lahat dapat ay ganun. Unahan sa pag-apply na dapat ganito ako. Hindi yung, hindi muna. Ikaw muna ang ganyan bago ako. Hindi ganun. Ano po? Okay, kahabagan. Yung pangalawa, kagandahang loob. Kagandahang loob. Ito po mga ibinigay ko sa inyong meaning ay pag-aaral na ng iba't ibang mga verse, pag-aaral ng mga Greek word. Kumbaga, sinasama rin na lang natin. Hiwalay sa pagiging harsh, rough, at bitter. No? Hindi nangangagat o nag-iiwan ng pait. Hindi demanding at pushy. Mayroon laging espasyo para sa iba na makapagpakita ng imperfection dahil tanggap ang realidad ng pagiging tao. Joseph sa Lumang Tipan. Alam natin ang kwento. Ginawa siya ng hindi maganda ng kanyang mga kapatid. Ipinagbili siya ng kanyang mga kapatid, pinalabas sa patay. No? Hanggang sa ang dulo, alam niyo, nakita-kita sila. No? At naintindihan ni Joseph na ang lahat na nangyari sa kanya ay plano ng Panginoon para iligtas ang bayang Israel o ang lahi ng Israel. Pero alam niyo, sabi ng verse doon, no? Meron dong word ng kagandahang loob. Nagsalita siya with kindness sa kanyang mga kapatid. Oo. Nasa halip na ang ibigay niya ay pagiging harsh, bitter, rough, kagatin niya, sumbatan niya, i-demand niya, dapat ganito kayo, dapat ganito kayo, dapat ganito kayo. Hindi, tinanggap niya. Tao ang mga ito. Tao yung nagkakama. No? So, hindi naman tinotolerate yung kanila. Hindi naman sinasabing tama yung kanilang ginawa na kasalanan. Hindi yun ang puntos eh. Mananagot sila doon sa kanilang ginawang pagkakamali. Pero tayo na ginagawan, paano natin tatratuhin? No? Pag sinabi kagandahang loob, you have always room na hindi lahat ay pinakikilos mo ang tao na dapat ganito, dapat ganito, dapat ganito, dapat ganito. At kung hindi kayo ganyan, hindi ko din kayo itatrato ng ayos. Hindi. Ina-expect mo ang mga tao ito.
tao ito, kagaya ko din itong may kahinaan. No? Dahil doon, patatanggap ko sila. No? Masasamahan ko sila. Mapagtutulungan namin ito. Hindi yung pag may nagawa sa iyo hindi maganda, tutulbukan mo na yung tao, ayaw ko nang kasama, wala ka na sa akin. Zero ka na. No? Galit na ako sa iyo, no? At doon sa isip mo, ayaw mo na siyang makasama, ayaw mo na siyang makatabi, parang pinatay mo na rin. Kaya nga yung galit ay isang idea ng pagpatay sa kapwa-tao. Diba? Yung puot, pagpatay sa kapwa-tao, din sabi naman na nakasulatan. So yun ang kagandahang loob. Hindi ang ating itrato sa kapwa. Hindi ang ating ibigay sa kapwa. No? Hindi ibig sabihin, tolerate natin ng mali. No? Pero paano kung ginawa ka na ng mali? Ano yun? Paano yun? Ikaw ang kawawa dun eh. Dahil kakainin ka ng galit, iyamot, at kapaitan. Hindi ka na makakawala dun. No? Yun ang nakakalungkot. Pag ikaw na ang naalipin ng ganun. So, hindi yun ang ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Ang ibinabibigay sa atin ng Panginoon, sabi, kagandahan. Una, ano yung una? Kahabagan, kagandahang loob. Ano sunod? Kababaan o kapakumbabaan. Kababaan o kapakumbabaan. Kababaan ng isip. Itinuturing na ang sufficiency ng buhay o kapunuan ng buhay ay si Kristo Jesus. Ibig sabihin, walang sufficient, walang perfect. Kaya lang tayo nagiging perfect dahil ni Kristo. Hindi ang sarili. Walang taong perfect sa kanyang sarili. No? Lahat ay naging complete lang dahil ni Kristo. Yung mga mananampalataya niya. Kinikilalang nakaasa lamang sa Diyos at sa lahat ng mayroon ito. At lahat ng mayroon ito ay kinikilalang galing sa Diyos. Okay? Alam niyang hindi siya malakas, kundi nakasalalay lamang sa biyaya ng Diyos at sa lakas ng Diyos. Ang mga kakayahan ay ibinigay ng Diyos upang ipaglingkod at ituring ang iba na mas mahusay kaysa sa sarili. Pag sinabing mababa ang isip, ganito tayo mag-isip. No? Walang taong perfect. Ang Panginoon lang ang pwedeng magpuno ng perfection. No? Nakaasa lang ang lahat sa biyaya ng Panginoon. At kung ikaw sa tingin mo sa sarili, may maganda ang iyong ginagawa, ay hindi dahil malakas ka. Hindi dahil mahusay ka. Kundi biyaya ng Diyos sa iyo yun. No? Nakasalalay ka lang sa biyaya ng Panginoon. Kung wala ang biyaya ng Diyos, magiging worst ang buhay mo, magiging masamang tao ka. No? Kaya pag tumutingin ka sa kanila, naiintindihan mo dahil alaman mo na nakasalalay ka lang sa biyaya ng Diyos. At yung lahat ng kaya mong gawin, ay ibinigay ng Diyos para ipaglingkod. Hindi upang sabihin na mas magaling ka kaysa sa iba. O mas mahusay ka sa iba. Oo. Kundi laging ituturing mo, ang iba'y mas mahusay kaysa sa sarili. Dahil ikinabubuhay lamang sa biyaya. So, pag ganito yung isip mo, sa mga taong mayroong kahinaan, pagkukulang, pagkakamali pang nailangan, matatrato mo sila ng maayos. Matatanggap mo sila ng maayos. Mapapakitunguhan mo sila ng maayos. Oo. Ako nga eh. Kung hindi din kakahabagan ng Diyos, kung wala ang awa ng Diyos, wala din naman ako. No? Kita ko din naman ang sarili ko. So dito, mamimaintain yung magandang relationship. No? Kasi magandang pagtrato ang ibibigay mo sa kanila. Hindi pagkawang, hindi paghiwalay, hindi paglayo, kundi patuloy na paglapit at pag-reach out. Dahil yung idea ng kahabagan, kagandahang loob, kapakumbabaan, ay palapit sa tao. Kaya pag tayo ay lumalayo na sa tao, may hiwalay na sa tao, ibig sabihin, hindi rin ang Espiritu ng mamaya na sa atin. Kabaligtaran ang ating ipinamumuhay. Kaamuan, no? Gamitin natin yung pagkakapaliwanag. The main idea ng kaamuan or meekness is strength under submission. It was used in classical Greek of trained animals such as horse, which was strong and powerful in battle, but totally submissive to the warrior who rode him. The gentle person is not self-willed but surrendered to God's will. Yung palang ibig sabihin ng maamo. Ang maamo, strong and powerful in battle. No? Pero submissive doon sa nakasakay sa iyo. At yun ay ang ating Panginoon. Parang kabayo,
strong and powerful siya sa battle, okay? Pero napapangibabawan pa rin siya nung kalooban nung nung nakasakay. Halimbawa, may nagkamali. Strong and powerful, pwede mong i-deal. Okay? Pwede mong i-comfort ang kasalanan. Okay? Na ginawa sa'yo. Pero still, maamo ka sa punto na ang mangingibabaw sa'yo ay yung sinasabi ng Panginoon, ganito mo siya tatratuhin. Bagamat firm ka, ang mali ay mali. Tama? Ang mali ay mali. Ang kasalanan ay kasalanan. Pagko-confront sa kanyang kamalian. Okay, nandun na. Pero, paano ko pa rin tatanggapin yung tao? No? May pinakikita ang Panginoon, dapat sakop ka ng kanyang kalooban. So, yun ang pinakikita ng mga nakasudin, ang meek. Yun ang idea ng meekness. Doon sa mga, hindi tayo compromiser ang idea. We are strong and powerful. Doon sa talagang yung dapat na gagawin sa katwiran. Pero, in dealing with relationship, okay, ay dapat, kahit meron kang strength, okay, doon sa ganung bagay, you are submissive, surrendered to God's will. Dahil kung hindi, yung taong nagkamali, puro hustisya na lang. Puro galit. Dapat ganito ka, dapat ganito, hindi mo dapat ginawa. Pag hanggang doon na lang, maghihiwalay na kayo. Ay, walang weakness doon. Walang kaamuhan. So, the gentle person, okay, surrendered to God's will. Bawa ikaw, no? Inagawan ka ng kapatid mo ng laruan o pagkain. Mali yun. Pwede mong ipakilala sa kanyang mali yun. Pero, dahil ba doon, galit ka na sa kanya at hindi mo na siya papansin? Hindi. Sabi ng Bible, mamahalin mo pa rin siya. Magpapakumbaba ka, tatanggapin mo siya. So, nandun yung weakness. Okay? So, yun ang ipinakikita sa kaamuan. Okay? Ano pa yung isa? Pagpapahinuhod o pagtitiis, long suffering. Ito yung opposite ng short fuse o madaling sumabog. It means being tolerant of imperfections, differences, and faults of others. Patient persons gives others time to change and room to make mistakes in the process. It's a virtue that is especially difficult for those of us who are perfectionists. Ito yung idea na talagang pinagtitiisan mo ang pagkakamali, kahinaan, pagkukulang ng kapwa. Lagi kang nagbibigay ng oras at espasyo para sila ay magbago. Oo. Dahil ganun din naman ang ginagawa ng Diyos sa atin. Sa process of sanctification, magiging perfect lang tayo sa langit. But God is giving us that long-suffering, patient ang Diyos na tayo iniintay na ma-develop sa karakter ng ating Panginoong Jesus. Ganun din yung trato ng Panginoon. Kaya sabi, pagdating sa kapwa, dapat ganun din ikaw. Ganun din tayo. Huwag tayong perfectionist. Pag sila yung perfectionist, hindi mo na-accepted yung tao. Dahil ganun ang dahil siya kanyang mga imperfections at dahil maghihiwalay na kayo. So pagka ganun, hindi pa ko pahinunod yun. So, kaya kailangan natin ng long suffering, pagpapahinuhod, forbearance, ang idea. Forbearance, pagtitiis, no? Pagpapahinuhod. So, tolerant ka. Hindi ibig sabihin ay okay sa iyo ang mali. Hindi ganoon ang idea. Ang kasalanan ay kasalanan. Pero kahit siya nagkamali, no, you still accept that person. Maganda pa rin ang pakikitungo mo sa kanya. Ginagawa mo pa rin siya ng mabuti. No? At laging meron kang time ibinibigay sa kanya room for improvement. Hindi yung, wala na, zero ka na sa akin. Wala ka na sa akin. Hindi ganun. Pagtitiis. So, parang na rin pagpapahinuhod, pero ang idea talaga talagang patient ka, tolerant ka. No? Tolerant ka. Binibigyan mo ng panahon ang iba para makapagbago, mag-improve sa sarili. Pagtitiis, this means putting up with someone's faults and idiosyncrasies. Okay? So, may kanya-kanyang sumpong, may kanya-kanya, iba-iba ang tao. No? We need to recognize that being different doesn't necessarily mean being wrong. Hindi ibig sabihin iba sa akin ay mali na yung iba.
Let's face it, a lot of areas aren't black and white. Just because I've always done something a certain way, ganito ko ginagawa ang isang bagay, doesn't mean everyone else ay dapat ganito din kagaya ko. We must never be forbearing when it comes to biblical and moral absolute. Pag malinaw na sinabi ng Bible, wala tayong negosasyon doon. Wala tayong compromising doon. But we must bear with others when it comes to things the Bible doesn't clearly command. Kapag walang specificong commandment, so may pagtitiisan tayo. Kasi may mga differences. May mga differences. So, hindi ibig sabihin, iba na yung iba, ay, hindi naman kapareho ko, ayaw ko na. So, mahirap yon. So, maaaring merong mga dividing line, merong mga division, no, may pagkawang, pero ang idea, hindi kawang na talagang idea, kawang na kawang o may pagkakagalit o merong pag-aaway, hindi gano'n. So, may pagtitiisan tayo sa isa't isa. Lalo na kung ang ginagawa niya, hindi mo naman masabi kung mali talaga. No? Wala naman sinabi ang Bible na mali yun. So, dun sa mga bagay na ito, pag hindi natin kaparehas, okay, ay talagang dapat nandun yung pagtitiis. No? Magtiisan tayo sa isa't isa. Magtiisan tayo sa isa't isa. Kasama na rin dito, siyempre, yung pagtitiisan natin sa ating mga pagkukulang at mga pagkakamali at kasalanan, no? Yung ating mga ugali, may pagtitiisan. Ibig sabihin, talagang lahat ay magpapraktis dito sapagkat lahat ay lahat ay may pula, lahat ay may kulang. So magtitiisan, sabi ng Bible, magtitiisan kayo sa isa't isa. So, hindi magkakawangan. Okay? Ano yung last? Pagpapatawad. Pagpapatawad. Hindi pakikimkim ng galit o kapaitan, iyamot sa puso. The Greek word used for forgiveness has the nuance of undeserved favor. Yung idea ng kapatawaran, hindi ito dapat ibigay. Undeserved favor nga. Hindi karapat dapat ibigay. We didn't deserve God's forgiveness. Hindi natin deserve yun. Dapat sa atin parusahan sa impyerno. But He provided for it and granted it freely in Christ at great cost to Himself. Pero ibinigay sa atin sa pamamagitan ng malaking halagang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. No? God didn't say, don't worry about it, it's no big deal. He paid the price. Binayaran ng Panginoon eh. But He doesn't make us pay. Hindi tayo pinagbayad ng Panginoon. God's forgiveness means that He will never bring up our sins as evidence to condemn us. Hindi na dadalhin ng Diyos ang ating kasalanan, i-raise up niya uli at gagamitin para tayo i-condemn. No? Hindi yun ang gagawin ng Panginoon. So, even though He legitimately could, the Lord doesn't make us feel put down because He was so magnanimous as to forgive us. His forgiveness means total acceptance and restored fellowship with us. Kinalimutan ng Panginoon. Tinanggap tayo ng Lord. Okay, yung pagkapatawad, merong magandang pakiramdam. Muling pagtanggap. Fellowship. Restored fellowship and acceptance. So, nandoon yung pagpapatawad. Pero anong basis ng pagpapatawad? Sabi ng verse sa atin binasa, gaya naman ng pagpapatawad ni Kristo. So, pag tinanong mo, bakit ko patatawarin ito? Hindi masamang ginawa sa akin. No? Kasi, biniyaran ng Panginoon. Biniyaran na ng Panginoon ang kanyang kasalanan. No? Yan nga, tinanggap ng Diyos. Iba, hindi mo rin tanggap eh. No? Biniyaran naman ng Panginoon. Ikaw nga din eh. Kasalanan mo, dapat mong bayaran. Pero biniyaran ng Diyos, tinanggap ka ng Diyos. Bakit kung kapwa niyo matanggap? So, yun ang sinasabi ng Diyos dito. Okay? So, kapag yan ang ibinigay natin sa kapwa, napapanatili natin ang magandang relasyon. O, may iwasan ng mga breakups, paghihiwalay. May iwasan yung pagsibol ng mga galit at kapaitan sa puso. So, base sa iniuutos ng Panginoon sa atin, walang makakapagsabi ng ganito. Tratuhin mo muna ako ng maayos at tatratuhin kita ng maayos. Tratuhin muna niya ako ng maayos at tatratuhin ko siya ng maayos. Walang ganyan sa Bible. Kung ganyan ang katwiran, hindi natin kailangan ng isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpaparinuhod, ng pagtitiisa sa isa't isang pagpapatawaran. No? So mga minamahal, dito ang komandang Panginoon sa atin. Tayo sa kapwa. Hindi yung dapat ganito ang gagawin ng kapwa sa akin. Hindi. Pagdating sa ganito, ikaw muna.
ito ang dapat gagawin ko sa iba. Oo. Sapagkat kung tayo magsusulit, kung tayo sisilipin ng Panginoon, yun ang karakter ng Panginoon Jesus na gusto develop sa atin. Hanggang sa tayo maging perfect, pag tayo dumating na sa langit na bayan. So mga minamahal, mga bata, saan nakikita natin ito? No? Kapag ang Espiritong gumagawa sa ating galit, iyamot, kawalan ng pagkapatawad, pagkawang paglayo, wala na tayo sa kalooban ng Panginoon. No? Kapag ang ating tendency palayo sa kapwa, pag-agwat, hindi natin ipinamumuhay yung sinasabi ng Panginoon. Dahil doon sa idea ng pusong mahabagay, kagandahan, loob, kababaan, kaamuan, pagkapahinuhon, pagtitiisan, pagkapatawaran, yan ay palapit. No? Pagagandang bagay. Sabi nga ng Bible, di ba? Pakainin mo ang iyong kaaway, painumin mo ang iyong kaaway, no? Gantihan mo ng mabuti ang masama. Yan ang kalooban ng ating Panginoon. Oo. At dito sa ganitong bagay, bubuhay tayo ng masaya, mapayapa, kakangiti tayo. No? Merong hindi maipaliwanag na galak sa ating buhay. No? At kapag hindi tayo nabuhay ng ganito, ang dami nating naiiwalat na sasayang sa ating buhay. So ngayong hapon na ito, mga bata, ngayong araw na ito, mga bata, sana pinagpala tayo ng salita ng Panginoon. No? Sa issue ng relasyon sa kapwa, pasahin ang Colossians 3, verse 12 to 14. No? 12 to 14, isama na natin yung 14 kasi yun ang pinakalunduan, yung pag-ibig. Yung pag-ibig na santalo ng kasaktalan. No? Basahin natin ito. At sa bawat sitwasyon ng buhay, meron tayong hinaharap na mga sitwasyon, iba't ibang sitwasyon sa kapwa. Ano ang sinasabi ng Diyos sa akin na dapat kong ipamuhay ngayong oras na ito? Oo. Kapag nanalangin tayo sa Panginoon na, Panginoon, tulungan mo akong maging patient sa iba. Tulungan mo, Lord, help me to be patient to others. Alam mo gagawin ng Panginoon sa atin? Bibigyan tayo ng mga taong pagtitiisan natin. Pag pinanalangin natin, Panginoon, tulungan mo ako maging mapagpakumbaba. No? Tulungan mo ma-develop itong mga bagay na ito. Paano ma-develop itong mga bagay na ito? Kung wala pagkukulang, pagkakamali, kahinaan na mararanasan tayo mula sa kapwa. Oo. At ito naman, pareho-pareho din naman eh. Ikaw din sa sarili mong mga kahinaan at pagkukulang at kamalian na magagala ka sa buhay mo kung ang tatanggapin mo kahabagan, kagandahan loob, kababaan, kaamuhan, pagpapainuon, pagtitiis sa iyo, pagpapatawad sa iyo. At hindi naman ikaw sa iyo. At doon, mamimaintain yung magandang relasyon. Salamat sa ating Panginoon. Pagpalain tayo ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon Diyos, salamat po sa aming pagbubuli ng inyong salita. Pinupuri po namin kayo. Niluluwalhati namin ang iyong banal na pangalan. Sana po itong bagay na tutulungan mo kami na maipamuhay po namin sa aming mga buhay. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen.